Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli po, ito po ang inyong kapatid kay Kristo, kapatid na Bishop Sherwin Serrano. Bumabati po sa inyo. Nawa ay datnan po kayo ng salita ng Diyos na nasa malusog na pangangatawan at sa mabuting kalagayan. At mula po rito sa Quezon City, sa Pilipinas, ay binabati po namin lahat po kayo ng mga masugid na taga-subaybay ng ating programa. At sa pangalan po ng Jesus Christ, Thy Kingdom Come Church, ito po ang inyong lingkod, Bishop Sherwin, at tayo po ngayon ay nasa programa ng Thy Kingdom Come. Tayo po ay napapanood sa Amerika, sa Europe, sa Australia, sa New Zealand, at dito po sa Southeast Asia, sa Singapore, sa Malaysia, at sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang ating pong programa ay tumatalakay, may kinalaman sa ating pananampalataya at paniniwala. Kaya marapat po lamang mga minamahal na kapatid, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, subukin natin ang bawat espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat marami ang mga bulaang mangangaral o bulaang propeta sa panahon natin ngayon, mga minamahal. Kaya nararapat lamang po bilang mga tagasunod ni Kristo ay ipinapalaganap natin ang salita ni Jesus, sapagkat walang iba kung hindi ang pangalan lamang ni Jesus. At sa pagkakataong ito, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang pag-aaralan po natin, let no one deceive you. Huwag mong hayaan na ikaw ay madaya ni numan. Sapagkat sa mga panahon natin ngayon, marami ang mga iba't ibang mga pananampalataya at iba't ibang gawa. So hindi po tayo dapat magpaligaw. Ano po? Kagaya nga ngayon, may mga iba-ibang bagay na kahit parehong lalaki ay ikinakasal. No? Panoorin natin ito, video na ito. Kahit parehong babae ay kinakasal sa panahon natin ngayon. Mga minamahal na kapatid, ano bang sinasabi ng Biblia dyan? Na dapat po tayong madaya. Kahit na yung iba't ibang mga ngaral, no? Na lumalabas po sa panahon natin ngayon. Kahit na ngayon, kahit na may mga Church of Satan, may mga lumalabas na iba't ibang mga pangkatin, itinadala ang tao sa kapahamakan. No? So panoorin natin ang mga video na ito kung bakit dapat tayo bilang mga mananampalataya ay maging mapagsuri, maging mapagmatya, sapagkat alam natin na ang Biblia ay magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa ikatututo ng nasa katwiran. So panoorin natin ang video at tingnan natin itong mga iba't ibang mga pangyayari na marami ang mga nanliligaw, marami ang iba't iba ang gawa na hindi sinasang-ayunan ng salita ng Panginoon. Please watch this. How I feel about you. So I promise to show you for the rest of my life how in love with you I am. O yan, nakita niyo po mga minamahal na kapatid, ano? Kahit po ang parehong lalaki ay naghahalikan, ang parehong babae ay naghahalikan, ano po? Yan po ay labag sa banal na kasulatan, kahit sa pagtuturo ng iba't ibang mga aral na hindi sinasang-ayunan ng salita ng Panginoon. Kaya ano po ba ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal na kapatid sa Panginoon? Upang tayo ay hindi madaya, hindi tayo mapatangay sa mga aral ng mga kasinungalingan. Pagkat ang sabi ni Pablo, nag-aalala ako, baka malaso ng inyong isipan kung paano nadaya ng ahas si Eva ay madaya din ang mga tunay na tagasunod ni Kristo. Kaya upang hindi tayo madaya, sapagkat alam nyo, madaya ka na sa pera huwag ka lang madaya sa iyong pananampalataya. Kaya marapat lamang, mga minamahal, sa Biblia po ang sagot upang tayo ay makalaya sa mga mapandaya, sa mga mapagpakunwaring aral, sa mga ipinagmamatwid ngunit maling aral na hindi dapat sinasang-ayunan ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Pakinggan natin sa ikalawang Tesalonica, sa Kapitulo 2, sa talatang 3, ganito
sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban na dumating mula ang pagtaliwas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Anong pinapaalala sa atin ng Biblia, mga minamahal na kapatid sa Panginoon? Sabi ng salita ng Diyos, huwag daw tayong padaya kanino man, sa anumang paraan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ay dapat ay sinusuri natin maigi, sapagkat pinatiuna na ng ating Panginoong Jesucristo na huwag tayong padaya sa iba't ibang aral. Kagaya ng ang aral ay si Kristo ay isang tao lamang. Hindi po siya tao lamang. Unang-una, naniniwala tayo na siya ay tao. Pero siya po ay nagkatawang tao. Sapagkat si Kristo po ay galing na sa Ama mula pa sa pasimula, bago pa lalangin ang sanlibutan. Hello? Kaya ang sabi niya sa kanyang salita diba? Sa 1:50, 8:50, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Sinabi sa Isaiah 9:6. So, mga minamahal, hindi dapat tayo magpadaya. Si Kristo ay tao at siya rin ay Diyos sa kalalagayan. Hallelujah! Siya po ay nagtatawang tao. Kaya anong sabi ng Biblia, huwag daw tayong padaya kanino man, sa anumang paraan. Amen. Bakit po mga minamahal na kapatid? Tuloy natin ang basa doon pa rin sa Efeso, sa pagkakataong ito. Sa Efeso chapter 5, verse 6 to 8, sabi ng salita ng Diyos, inulit huwag kayong padaya kanino man, sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Opo, bakit? Tuloy natin sa Efeso 5:6-8. Sapagkat dahil nga rito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayong nasa kadiliman, ngunit ngayon ay nasa katwiran na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay tayo ngayon nang nararapat sa mga taong naliwanagan. Kaya ano ang pinapaalala ng salita ng Diyos, mga minamahal na kapatid? No? Huwag daw tayong padaya sa pamamagitan ng mga pangangatwiran, walang kabuluhan, kaya ng iba't ibang mga katuruan na wala nang gagawin, ligtas ka na. Opo, unang-una, mahalaga po yan, at tanggapin mo ang Panginoon. Pero mahalaga, magpatuloy ka. Pang tunay na ligtas, nagpapatuloy. Sapagkat anong sabi ng salita ng Diyos? Sapagkat ang ating Diyos ay napupuot sa mga suwain. At huwag daw tayo makasama sa kadiliman. Sabi na nga ng Panginoon, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Yan ang nakakalungkot sa mga kababayan natin ngayon. Alam na natin kung ano ang tama at mali. Ngunit ang tao ay nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala. Ang sabi ng salita ng Diyos, kaya huwag kayong makisama sa mga makisama sa kanila. Dati tayo nasa kadiliman, ngunit nasa kaliwanagan na tayo, sapagkat ang Panginoon, kaya nararapat mga minamahal na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya pinapaalala sa atin na hindi tayo dapat sumasang-ayon, Kaya hindi tama na ikasal ang parehong lalaki, ikasal ang parehong babae. Yan po ay laban sa salita ng Diyos. Panoorin niyo po ito. Ito, kinakasal. Parehong lalaki at parehong babae. Hindi po ba? Yan po ay bawal po ng salita ng Panginoon. At hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng sanlibutan. Napanood niyo po yung video. So mga minamahal, bakit? Kaya hindi po tayo dapat mapatangay sa mga walang kabuluhan. So kaya anong sabi ng Biblia? Ano ang paalala sa atin ng salita ng Diyos? Sa 1 John chapter 3 verse 7, ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya. Ito, inulit na naman, kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Amen? Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagbibiro.
sapagkat ang lahat ng ihinasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen. Ito ay galing sa Galatians chapter 6 verse 7. So, mga minamahal, mahalaga na hindi tayo matangay, no? Sa iba't ibang mga bulang mga ngaral sa panahon natin ngayon, no? May nagtuturo na si Kristo ay tao lamang meron pang iba't ibang mga turo na si Kristo ay isang propeta lamang. Pero tayo ay naniniwala, siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hallelujah. Amen. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kasi hindi naman lahat ng gumagamit ng Biblia. Marami rin ang mga gumagamit ng Biblia, pero iba ang tinuturo para lamang sa kanilang pansariling interes. Marapat lamang na Biblia ang ating sangguniin at tanungin sa mga bagay may kinalaman sa ating espiritual. Kaya anong sabi po sa unang Korinto, sa kapitulo 6 talatang 9, no? Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagbana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ito, mga minamahal, hindi tayo ang nagsabi nito, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Ano ang sinasabi ng Biblia? Huwag daw tayong padaya, sapagkat hindi daw magsisipagbana ng kaharian ng Diyos katumbas na hindi maliligtas. Hindi po ako nagsabi nito, mga minamahal. Mahal po natin ang lahat ng ating mga kapatid. Amen po. Pero ito po ay salita po ng Panginoon. Anong sabi ng salita ng Diyos? No? Yung daw ang mapakiapin. Yung mga gumagawa ng mga kahalayan, yung mga immoral na gawain, dapat po ay ating pagsisihan at talikdan ang lahat ng uri ng ating gawa. No, panoorin nyo ito. Ayan. And sorrows and everything God has planned for us. I promise to not be annoyed with the same eyes and same heart as I do in this moment now. We will hold hands, just like we are now, and we will tell our grandchildren of the most beautiful life we created together. From this day forward, it's me and you, forever. At ayaw din ng Diyos, kaya nga lang binasa natin sa unang Korinto sa 9, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Katulad niyan, pagka tuwing January, maraming tao ang sumasamba sa itim na Nazareno. Hindi po ibig ng Diyos po yan, mga minamahal na kapatid. Sapagkat ang sabi sa 1:4, 23 at 24, ang Diyos ay Espiritu, ang dapat sumasamba sa Diyos ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Opo, Ni ang sabi pa nga rito, tuloy natin, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagbababae. Yan po ay pinagbabawal. Panoorin niyo po ito. Nakakita niyo po mga panahon ngayon, yung mga gawain ng tao, patuloy na inuulit lamang ang panahon na ginawa ng panahon ni Moises at ng unang mga propeta ng Panginoon. No? Ayaw po ng Diyos ang mga bagay na ito. No? Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ito po, mga minamahal. Biblia po ang nagsabi nito, mga minamahal. Hindi po namin hangad ang saktan ng kalooban po ninyo. Pero ito po ang sabi ng Biblia sa unang Korinto, sa 9, na hindi dapat nakikiapid sa kapwa lalaki ang isang lalaki. Panoorin niyo itong video na ito. Ito, tingnan niyo ito. Yan, tingnan niyo po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Di ba? Para pang gino-glorify nila ang mga bagay na yan. So, mga minamahal, Biblia mismo ang nagsabi. Napanood niyo yung video. Hindi tayo ni dapat hindi makiapid sa kapwa lalaki o kapwa. Ni sumambaman sa mga Diyos-Diyosan, sa mga inanyuan, sa mga ribulto, sa mga imahe. Opo, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Hindi po siya patay. Hindi po siya yari sa bato. Hindi po siya yari sa simento o sa kahoy. Ang Diyos ay Espiritu.
At ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang sabi ng Biblia, sa unang Korinto 15:33, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Totoo po ito. Bakit po napakahalaga na ang isang kabataan o ang isang tao ay mahalaga na pumipili tayo ng kasama na dadalhin tayo sa katwiran ng Diyos. Kaya pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos na ang masama daw ikang kasama ay sumisira ng pag-uugali ng isang tao. Hindi ba totoo ito? Marami sa mga kabataan natin ngayon ay nasisira ang ugali dahil sa mga natututunan sa labas, no? Mga napapakinggan sa Facebook, napapakinggan sa YouTube. Panoorin niyo ito, mga kabataan ngayon. Di ba na ang ugali mo ngayon? Di ba? O may mga kabataan na ngayon na nakahikaw, may mga kabataan ngayon na ang babae, pantalon, ng mga bagay, di ba? Lalo sa araw ng pagsamba, di ba hindi po dapat, ang babae ay dapat may kaayusan sa kanilang pananamba. Amen? Kahit ang mga lalaki, naghihikaw, hindi po yan ang plano ng Diyos. Kaya anong sabi ng Biblia? Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magandang pag-uugali. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ay marapat lamang na tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi po sa unang Korinto, sa kapitulo 3, sa talatang 18, sino may huwag padaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong, sa kapanahon ito ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Ito, marami kasing mga nagmamarunong, marami mga nagpapanggap na mga pantas, no? Pero ang totoo ay iba ang kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Biblia na huwag tayong mapatangay sa mga sari-saring mga aral sa panahon natin ngayon. Pagkat mahalaga po, mga minamahal, gaya ng pinaalala ng salita ng Diyos, tayo po ay dapat na maging mapagmasid. Di ba, sabi ng Biblia sa Luke chapter 21 verse 8, at sinabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw, sapagkat marami ang paparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at malapit na ang panahon. Huwag kayong magsisunod sa kanila. Kaya anong sabi ng Biblia? Mga minamahal, mag-ingat daw ika tayo. Huwag tayo mailigaw ni naman, sapagkat marami ang paparito sa pangalan ni Kristo. Gagamitin ang pangalan ni Jesus Opo. Na magsisipa-sabi, ako ang Kristo. Pero yan ang mga yan ay mga lobo Manila. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, hindi po lahat ng tumatawag sa Panginoon. Sabi nga sa Mateo 7:21, not all who say to me, Lord, Lord, but those who do the will of my Father in heaven. Opo. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang mga tao, kung ano ang mali, yun ang ginagawa. At kung ano ang tama, yun ang hindi magawa. Kaya mahalaga na meron tayong gabay ng salita ng Panginoon. Amen? Dapat po ay ginagabayan po tayo ng salita ng Panginoon. Upang hindi tayo madaya ni numan. Sapagkat marami po sa panahon natin ngayon, mga minamahal na kapatid, ay dadali ng tao sa kapahamakan. Kaya pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos na tayo ay magpakatibay, magpakatatag, tibayan natin ang ating loob. Sapagkat sa panahon ngayon, mga minamahal, kahit ang mga hinirang ay tunay nga na kapag ang isang mananampalataya, hindi siya nakapanatili sa Panginoon, hindi niya binubulay-bulay ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua chapter 1 verse 8, Joshua, meditate my word day and night and you will be successful. Mga minamahal na kapatid, kaya nga pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos na huwag tayong padaya kanino man.
Huwag tayong magpalilang. Huwag tayong magpaloko. Opo, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro. Mga minamahal na kapatid, po, sapagkat mga minamahal ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Sabi nga ng salita ng Panginoon, mga minamahal, kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Sino man ay huwag padaya sa kanyang sarili. Sino man ay hindi dapat magpadaya, huwag pa tayo magpadaya. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sapagkat sinabi ng Panginoon, gaya ng binasa natin sa unang Korinto sa 6:9, kahit ang mga mapakyapin, ni ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga pumapatol sa kapwa babae at kapwa lalaki, anong sabi ng salita ng Panginoon? Hindi sila magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, hindi po tayo ang nagsabi nito. Ito po ay salita ng Panginoon. At dahil ang salita ng Diyos ay totoo, ay dapat po ito ay sundin natin. Masakit man, ngunit ito ang makapagpapalaya sa atin. The truth will set us free. The truth will remain truth. Kahit na ang tao ay ayaw sundin ang katotohanan. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kaya naman mga minamahal, kaya nga tayo nagbo-broadcast, kaya nga tayo nagpapahayag, kaya nga pumapasok tayo sa social media, upang dalhin ang katwiran ng Panginoon, upang dalhin ang mga bagay na espiritual upang maunawaan ng tao, sapagkat maliwanag ang sinasabi ng Biblia na kung ano ang ating hinasik ay siya rin naman ang ating aanin. Mga minamahal na kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi maaari ang mali ay maging mali. Kapag ang isang bagay ay mali, magdudulot ito ng kapahamakan sa tao. Kaya pinapaalala sa atin ng Panginoon, mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Huwag tayo padaya sa mga sari-saring mga kagaya niya na wala nang gagawin dahil ligtas na. Di ba? Hindi ka na dapat o ano man mga bagay na yan, no? Eh hindi po. Kailangan po ang mga anak ng Diyos ay nagpapatuloy. That's why the Bible says, let your light shine before man, that they may see your good works. Mga minamahal, for the day of the Lord will not come unless apostasy comes. And the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Huwag tayong padaya kanino man, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro. Kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating anihin. Kaya nga mga minamahal, tandaan po natin ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa ikatututo ng nasa katwiran. Muli po, ito po ang inyong abang lingkod, Bishop Sherwin Serrano. At salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong pong pagsama sa inyong pong abang lingkod. Manatili po tayo kay Kristo, sapagkat wala pong ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit kung hindi ang pangalan ni Jesus. Purihin ang Panginoon, nawa ay tayo po ay patuloy na magbulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Pag-aralan po natin sa liksikin ng salita ng Diyos upang tayo makapamuhay ng dapat ayon sa katwiran ng Panginoon. Purihin ang Panginoon at dito po ang inyong abang lingkod, Bishop Sherwin Serrano. Pansamantala muna po tayo magpapaalam dito po sa ating programang Thy Kingdom Come dito po sa KNL TV. Let no one deceive you. Huwag mong hayaan na mailigaw ka ni naman. Magpatuloy po tayo sa ating pagpupuri at pagpapasalamat. At bago po tayo pansamantalang magpaalam, tayo po ay dumalangin. Ikaw na nanonood ngayon at nakikinig ngayon, I pray, hallelujah, I believe, hallelujah, I claim it for your life, for our life. I speak healing, I speak happy family life, I speak good health, abundant life, prosperity, in the name of Jesus. Pagpalain mo siya na nakikinig at nanonood ngayon by a KNL TV live streaming. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng babala, nagbibigay sa amin ng paalala, na huwag kaming padaya
kanino man. Sapagkat maraming mga scammer, maraming mga budol-budol, maraming gawaan demonyo. Ngunit ang mga anak mo ay bibigyan mo ng kalakasan, bibigyan mo ng katwiran upang kami ay makapanatiling naglilingkod sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pansamantala muna po tayo magpapaalam. Kung meron po kayong tanong, tawagan niyo po ako. Sulatan niyo po ang inyong kapangalingkod. Bishop Sherwin Serrano, nandyan po sa inyong screen. Tayo po every Sunday ay meron pong gawain dito po sa Cruz na Ligas. Purihin ng Panginoon. Salamat po. To God be the glory. Sa Diyos ang papuri. Amen.